Max Part, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin kapag nahuli mo ang lalaking mahal mo na ng babae. At kung handa na kayo at masarap po tayo, at muli, be inspired. At ang unang bagay kay Spread dapat mong gawin kapag nahuli mo ang lalaking mahal mo na nambababays, huwag mo nang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Yan ang unang dapat mong gawin kay Spread kapag nahuli mo ang partner mong lalaki na nambababae. Baka sabihin ng iba, kay Spread, hindi mo naman kami masisisi kung kami ay talagang maging emosyonal at magkaroon ng padalos-dalos na desisyon. Alam niyo mga Spark, kapag nagpadala ka dyan masyado sa emosyon mo, sigurado ako, baka hindi lang pagkakamali, baka kasalanan pa ang magawa mo. Alam ko na talaga namang makakaramdam kayo ng kakaibang emosyon kapag nalaman nyo ang bagay na yan tungkol sa lalaking mahal mo na halimbawa meron siyang kausap na iba, o meron siyang kasamang iba, o meron kang nalaman tungkol sa kanila, o naramdaman mo na talaga noon pa at napatunayan mo ngayon. Pero ka-inspire, dapat huwag kang pa rin magdesisyon ng padalos-dalos kasi mas maganda pag-usapan nyo. Dapat hayaan mo pa rin siyang magpaliwanag. Pero dapat maging matalino ka dahil baka bulahin ka lang yan. Baka kasi kaya niya nagawa yan dahil meron ka rin pagkukulang. Baka kasi kaya niya nagawa yan dahil sabihin nating meron kang hindi na ibibigay sa kanya. Alam ko na talagang hindi sapat na dahilan ang mga bagay na sasabihin niya, pero talaga namang mali yun yung panloloko. Pero dapat din kay Inspired na malaman mo rin yung side niya, 'di ba? Para talaga namang makapagmuni-muni ka rin kung may pagkukulang ka. Mali na siya kung mali, pero dapat mo pa rin malaman kung anong totoo, kung ba't niya nagawa yun, 'di ba? Isipin mo rin, baka mamaya ano lang yan, baka mamaya magdadahilan lang yan, gagawa lang yan ng idadahilan para patawarin mo siya. O baka naman nagpapakatotoo na talaga siya ngayon. 'Di ba? Nasa sayo yan kay Inspired. Ngayon, kung nahuli mo ng babae siya, wag mo siyang habulin. 'Di ba? Wag kang makipag-agawan dun sa babae niya ngayon. Kung talaga ng babae siya, wag kang makipag-agawan. Wag mong pagpilitan yung relasyon nyo dahil kung talagang mahal ka niya at pinapahalagahan niya yung relasyon nyo, hindi niya gagawin yan. Maaaring nagkamali siya, pero dapat na-realize niya na yun noon pa. Hindi niya na pinatagal ang kalokohan niyang yan. Yan tuloy, nahuli siya, di ba? Nahuli mo siya. Ibig sabihin, ginusto din niya yan. Kasi kung sinasabi niyang nagkamali lang talaga siya, dapat noon pa lang, tinapos niya na yan. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Pero kung ako, sayo, ang payo ko, mas maganda kung sabihin nating humingi ka muna ng space sa tao na yan. At talaga naman, kung talagang gusto mo pa na magkaayos kayo, dapat patunayan niya rin muna ang sarili niya sa iyo. Kung gusto mo rin bigyan siya ng chance, kasi alam ko kahit ng babae na yung partner niyo, mahal niyo pa rin yan, di ba? Pag-usapan niyo, pero ano man ang pag-usapan niyo, humingi ka ng space para talaga naman makapag-isip-isip kayo. At kung talagang mahal ka niya o pipiliin ka niya, gumawa siya ng paraan para suyuin ka. Hindi yung makukuha lang sa konting bola ka Inspired. So yun sa mga talagang paraan kapag nahuli mo ang lalaking mahal mo na ng babae. At ang pangalawang paraan mga Inspired kung paano kung nahuli mo lalaking mahal mo na ng babae, tanungin mo siya kung anong totoo. Makinig sa paliwanag niya. Yung pangalawa, yun na nga ka-Inspired, dapat papakinggan mo yung paliwanag ng lalaki. Tanungin mo siya kung ano yung totoo. Diba? Sana maging totoo siya sa iyo. Kasi aminin ko talaga, sa totoo lang, alam ko hindi mag-a-agree sa akin yung mga lalaki dyan. Pero defense mechanism talaga, magsisinungaling talaga. Malamang sa malamang magsinungaling talaga. Makalusot lang. Ikalabing isang utos sa amin yan eh. Hindi, ikalabing isang utos, wag magpapahuli. Ikalabing dalawa, wag aamin. Ako ngayon. Pagka ganyan, kailangan talaga, hindi lang puro salita. Dapat, sa gawa.
'di ba? Pero kung ano pa man ang ipaliwanag niya, ka-inspired humingi ka ng space. Tulad nga ng sinabi ko kanina, upang hindi ka naman maging easy to get. Nahuli mo ng babae, tapos ganun-ganun na lang yon. Nahuli mo ng chichiks, tapos ganun-ganun na lang yan. O, diba? Well, depende nga sa tama sa sitwasyon. Baka kasi yung iba dyan mag-aasawa. O sabihin nating magkasosyo na sa negosyo. O sobrang tagal na ng inyong relasyon. Diba? May kanya-kanyang ano yan, sitwasyon. Baka pagka ganyan. May kanya-kanyang ganyan. Pero, syempre naman, ka-inspired ng babae na eh. Diba? Humingi ka talaga ng space. Gawa mo ng paraan para lumayo muna sa kanya. Gawa mo ng paraan para lumayo muna sa kanya. O magkaroon kayo ng space. Kasi pagka sabihin natin pinatawad mo agad yan, eh walang matututunan yan. Isipin niya, ganun lang pala kadali eh. Isipin niya, mahal mo talaga siya, na baliw ka talaga sa kanya. Kasi tingin mo, pag walang natutunan yan, malamang sa malamang, uulit yan. Pero pag yan pinahirapan mo, at talaga namang hinayaan mong bumawi siya sa'yo, talaga naman ka-inspired. Sigurado ako, may matututunan yan, at malaki ang posibilidad na hindi na siya umulit sa pambabae niya. Huwag kayong masyadong marupok. Huwag kayong masyadong martir. Kapag nahuli nyo ang boyfriend nyo, o kapag nahuli nyo ang mister nyo, na nambababae o nanchichicks, eh lumayo-layo muna kayo sa kanya upang ma-realize niya ang pagkakamali niya at magbago siya at sabihin niya sa kanyang sarili na hindi na siya uulit. 'Di ba? Maaaring yung iba hindi na bumalik, mas pinili na yung bago niya ngayon. Maaaring iba hindi na kayo pinili, mas pinili niyo yung pinagpalit niya sa iyo. 'Di ba? Eh ganun talaga ang buhay eh. Isa ganyan na naging kapalaran mo eh. Oh, real talk lang. O bakit? Siya lang ba ang lalaki sa mundo? Siya lang bang may kayang humanap ng bago? Siya lang bang may karapatang magmahal ng iba? Lalo na kung wala na kayo at ganyan ang ginawa niya sa'yo. O kung nung pinagpalit ka niya sa bago, pinagpalit niya sa iba, edi magpaganda ka, mag-self-improve, at hayaan mong ang mga lalaki ang humabol sa'yo at makakapili ka pa. Diba? Ganun lang yan eh. Kaysa naman sa pinagpalit ka na nga sa iba, magmumukmuk ka pa. Sisirain mo pa yung buhay mo. Papabayaan mo pa yung sarili mo. Eh di mas lalo kang talo. Pero kung ipinagpalit ka sa iba, ng babae siya at iniwang ka niya, tapos mas pinili mong mag-self-improve, mas pinili mong ayusin ang sarili mo, ayusin ang buhay mo, at nagbago ka, at naging high value ka, at nagresulta yan ng maganda sa buhay mo at sa sarili mo, eh magpapasalamat ka sa sarili mo na ginawa mo yan. Baka blessing in disguise pa nga yung pang-iiwan niya sa'yo o pambabae niya para lang makita mo yung halaga mo sa sarili mo eh. Kasi habang kayo pa, mukha kang kawawa. Di ba may mga dahilan ng mga nangyayari sa buhay ng tao. Tumingin kayo lagi sa positive. Hindi yung iniwan ako kasi pangit ako. Iniwan ako kasi ganito lang ako. Think positive lagi. Di ba? Huwag kang susuko. Mag-self-improve. At hayaan mo na buksan mo pa rin ang puso mo. Kung di na siya bumalik, mas pinili niya yung babae niya, buksan mo pa rin ang puso mo para sa iba. Sapagkat talaga naman ka-inspired. Tayong lahat ay talaga namang may karapatang umibig. Ano man ang nangyari sa ating buhay o nakaraan, at kahit paulit-ulit pa tayong masaktan, huwag kayong sumukong magmahal sapagkat meron tayong Panginoon na handang magbigay sa atin ng magandang kapalaran at tamang tao para sa atin. Magtiwala lang kayo sa Kanya at magtiwala ka rin sa sarili mo at ayusin mo ang sarili mo upang magkatotoo ang bagay na ito na merong taong magmamahal ng tunay sa iyo kahit iniwan ka ngayon ng lalaking mahal mo at ng babae siya. Ka-inspired. At ang pangatlong pwede mong gawin ka-inspired kapag nahuli mo lalaking mahal mo na ng babae, tanungin ang sarili. Ilang pangatlo ka-inspired. Na pwede mong gawin, di ba? Kapag nahuli mo ang boyfriend mo o ang asawa mong lalaki na ng babae, tanungin mo yung sarili mo. Bakit niya kaya nagawa yun sa akin? Bakit humantong sa ganito? Bakit nangyari to? Bakit nagawa niya sa akin to? Bakit niya nagustuhan yon? Bakit natiis niya ako? Bakit nasaktan niya ako? Diba?
May ano yan eh, may posibilidad, may makukuha kayong idea niyan. Imposibleng wala. Gamitin mo yung utak mo, mag-isip ka. Malay mo, noon ka pa pala sinasabihan, mag-ayos ka, magpaganda ka, pero di mo ginagawa. Yung pala, seryoso siya. O, di ba? Noon ka pa pala niya sinasabihan, mag-diet ka. Noon ka pa pala niya sinasabihan, magpaganda ka. Pumorma ka, magpabango ka. Kasi yun pala yung gusto niya talaga. O baka naman, ganun ka noon, ganun ka dati. Kaya kanya niligawan, kaya kanya napansin, kaya kanya nagustuhan, kaya ikaw yung pinakasalan niya, kaya ikaw yung ginusot minahal niya. Kasi nung nakilala ka niya, o nung unang araw na nakita ka niya, gandang-ganda siya sa'yo. Pero nung tumagal na kayo, nagbago ka, nagpabaya ka na sa itsura mo. Nagpabaya ka na sa sarili mo. Bakit? Dahil komportable ka na at sigurado ka ng mahal ka ng lalaki. Huwag kayong masyadong kampante mga ka-inspired. Palagi kayo dapat na naninigurado sa lahat ng bagay sa mundo. Ganun yan, sapagkat unfair ang mundo. Talaga naman, kailangan mo maging mautak. Tulad ng hindi ka dapat masyadong kampante sa sarili mo na hindi ako iiwan ng asawa ko. Hindi ako iiwan ng boyfriend ko. Sapagkat kitang-kita ko na mahal ako ng lalaking yan. Kaya okay lang kahit hindi ako magpaganda. Okay lang kahit hindi ako magpa-sexy. Hindi ako pamorma, hindi ako magpabango. Okay lang kahit pabayaan ko ang buhay ko. Huwag ganun ka-inspired. O ba kaya naman tanungin mo ang sarili mo, ba't kanya pinagpalit sa iba, ba't siya ng babae? Baka naman ikaw kasi nagkukulang ka sa mga pangmalalimang bagay tulad sa halimbawa yung mag-asawa kayo. Hindi na siya nakaka-score sa'yo. O hindi mo na siya pinagbibigyan sa inyong labing-labing. Ang lagi mong dahilan, pagod ka. Ang lagi mong dahilan, wala ka sa mood o hindi mo feel. Alam nyo, ka-inspired, maunawaan ng lalaki yan kung paminsan-minsan. Pero iba kasi sa inyo, sa ibang misis dyan, talaga naman. Lagi nyong nare-reject sa kama yung asawa nyo. Asawa nyo yun, di ba? O yung iba naman, baka sa ibang pagkukulang tulad ng noon, lagi mo siyang inaasikaso, pinagluluto. Ngayon, hindi na. Ibang babae nang gumagawa sa kanya noon. Tanungin mo sarili mo. Ganyan yan. Di ba? Pero, ano ba man ang kasagutan? Ano ba man ang maisip mo? Nangyari na ang nangyari. Pero at least, may marirealize ka. Kung bumalik siya at magkaayos kayo, may natutunan ka. At makakaiwas ka na sa mga pagkakamali mo. O kung hindi na siya bumalik, at least dun sa bagong darating sa buhay mo, ma-apply mo yan na hindi ko dapat gawin to. Kasi, ang babae yung lalaking mahal ko dati kasi nagpabaya ako sa ganitong bagay. O diba? Maano mo na, may iwasan mo na. Ganyan yan. Sa isang mga pwede mong gawin kapag nahuli mo na lalaking mahal mo na babae. Tanungin mo ang sarili mo, ka-inspired. At ang pang-apat na pwede mong gawin ka-inspired kapag nahuli mo ang lalaking mahal mo na nambabais, huwag mong sisihin ang sarili mo. Yung pang-apat ka-inspired. Alam nyo, kapag ginawa nyo yung mga ka-inspired na sinisi mo ang sarili mo after niyang babae at after niyang manlokohin ka, talaga namang napaka maling-mali yan. Isipin mo, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. Wala naman perpekto. Oo, sabihin natin may pagkukulang ka. Meron ka ring pagkakamali. O baka nagkasala ka pa. Pero bakit? Ganun ba ka-perfecto ang lalaking nanloko sa'yo? Ganun ba ka-perfect yung boyfriend o mister mo para mababae siya? Diba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. May pagkukulang ka man, pero sure ako, may mga pagkakamali rin siyang nagawa sa'yo. Kaya nga diba yung iba? Nagduduruan, nagsisisihan. Ikaw kasi. Ikaw nga ganito eh. O, diba? Kasi, may pagkukulang yung lalaki, may pagkukulang yung babae. Pero sa totoo lang sa tingin ko bilang love coach, sa nakikita ko, oo, nandun tayo, magsisihan. Pero kung tutuusin, wala dapat talagang sabihin nating sisihin ng lubos sapagkat parehas naman kayo nagkakamali sa relasyon. Wala naman perpektong relasyon.
Kaya ikaw, huwag mo sisihin ang sarili mo. Kasi, kaya sinisisi ko sarili ko kasi, ano ganito, ganyan, hindi ko na nagagawa sa kanya to. May matutunan ka. Tanggapin mo ang pagkakamali mo at matuto ka. Pero huwag mong lubos-lubosang sisihin ang sarili mo. Matauhan ka pero huwag mo namang lubosang sisihin ang sarili mo. Sapagkat kapag lubos mong sinisi ang sarili mo, ikaw pa mismo magbabagsak sa kumpiyansa mo. At baka imbis na magawa mo kung ano ang tama para sa buhay mo, hindi mangyari yun sapagkat bababa ang self-esteem at ang confident mo. At ang pagiging positibo mo ay maging negatibo. Sapagkat ikaw mismo ay talaga namang hindi na nakakapag-isip ng tama sapagkat ang iniisip mo ay puro pagkakamaling nagawa mo. Paano naman yung pagkakamali niya sa'yo? Ka-inspired, huwag mong sinin ang sarili mo. Sa halip, tanggapin mo na nagkamali siya, nagkamali ka. May pagkukulang siya, may pagkukulang ka. At sa bagay na yun, ka-inspired sa pagtanggap ng pagkakamali at pagkakasala ay talagang maayos mo ang mga bagay-bagay sapagkat yun ay aware ka na kung anong dapat mong ayusin. Imbis na magsisi ka, dapat mo na lang gawin kung ano ang tama ngayon sa sitwasyon, sa kasalukuyan, ka-inspired. Sa mga dapat mong tandaan at dapat mong gawin at dapat mong talaga namang ka-inspired pa kaingatan sa sarili mo, mabusin ang sarili mo. Kung niloko ka ng isang lalaki, huwag mo sisihin ang sarili mo sapagkat una sa lahat, ang pinakamaling ginawa, yung dalawa sa isang relasyon, ang pinakamalaking may kasalanan dyan yung lalaki. Dahil isa sa pinakamatinding pwedeng gawin sa isang relasyon ay ang manloko, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, at pakishare na rin ng video na ito upang makatulong naman tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo na po subscribe, mga ka-inspired, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, humingi ng advice, at makausap ako patungkol sa inyong problema sa pag-ibig sa lalaking mahal nyo, ay message lang po ako sa aking Facebook, ay inyong profile picture sa FB. I-chat nyo ako dyan, ako po mismo yung magre-reply sa inyo. Maraming salamat, mga inspired. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko kayo at muli, be inspired.